Araw ngayon ng Biyernes. Anong aral at mga puntos ang makikita dito sa Gospel ni San Mateo chapter 21 verse 33-43 and verse 45-46 ating pakinggan upang tayo'y pagpalain. Sa Gospel ni San Mateo makikita natin ang talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan. Ito ay isang kwento na naglalarawan ng pagtanggap ng mga tao sa mga mensahe at mga kahilingan ng Diyos. Sa talinghagang ito, may isang may-ari ng isang ubasan na nagtayo ng isang bakod, naghukay ng isang pisaan ng alak, at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, nagpaparenta siya ng mga bahagi ng ubasan sa mga manggagawa at umalis siya para sa isang paglalakbay. Sa iba't ibang pagkakataon, nagpadala siya ng kaniyang mga alipin upang kunin ang bunga ng ubasan. Ngunit ang mga manggagawa ay nagmalupit sa mga alipin, kahit na pinatay ang ilan sa kanila. Sa huli, nagpadala siya ng kaniyang anak na inaasahang igalang ng mga manggagawa, ngunit sa halip na igalang siya, pinatay nila ang kaniyang anak. Sa pagkakasabi ni Jesus ng talinghagang ito, siya ay nagpapahiwatig na ang mga manggagawa sa ubasan ay kumakatawan sa mga relihiyosong pinuno ng panahong iyon, partikular ang mga punong saserdote at mga pariseyo. Ang mga ito ay hindi nagtupad sa kanilang tungkulin na maghatid ng mga mensahe ng Diyos at nagpakita ng pagsamba at pagsunod. Sa halip, sila ay nagpakita ng kasamaan at pagtanggi sa mga propeta na ipinadala ng Diyos. Ang mga aral at mga puntos na makikita sa talinghagang ito ay ang sumusunod. Una, ang Diyos ay nagbibigay ng mga pagkakataon sa mga tao upang sundin ang kanyang mga utos at magpakita ng kabanalan. Pangalawa, ang mga relihiyosong leader ay may responsibilidad na maglingkod ng tama at magpakita ng tunay na pagsunod sa Diyos. Pangatlo, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapala at kasiyahan, samantalang ang pagtanggi at paglabag ay nagdudulot ng kahatulan. Pang-apat, ang mga lider na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos ay dapat maging babala sa kanilang mga gawa at magbago. Ito ay ilan lamang sa mga aral at mga punto na maaaring matutuhan mula sa talinghagang ito. Ang mga detalye at kahulugan ng mga talinghaga ay maaaring pag-aralan pa ng malalim upang mas maintindihan ang mga aral na ibinabahagi ng Diyos sa atin. Thanks for watching and listening. Nawa nagustuhan nyo ang video ni Brother Chris. Please like, comment, and share. God bless you. Anumang panahon, anuman ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris channel at Reels Bro Chris Montadraya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon.